Good day mga Balbon, welcome back sa channel natin, and today, andito tayo sa Hyundai Marikina kasi meron tayong check out na well anticipated ko to, talagang tinitignan ko na to before and binalikan lang natin. So this is Korean car, syempre. So isa to sa mga continuation natin sa pag-cover or pag-walk around ng mga Korean cars. Titignan natin syempre yung mga quality nila, no? And of course today, this event or this episode is made possible by our friend. Andito si Jun Ray Katiil, kasama natin yan. And Jun, baka meron kang gustong sabihin sa mga Balbon na nanonood sa Ayun, atin. hi mga kabalbon, good afternoon po sa inyong lahat. Inibitahan ko po kayo na makapunta po dito sa showroom namin, dito sa Hyundai Marikina po. Pwede pa tayong mag-test drive po. Yun, may test drive. Oh. Lahat ng unit, sir, meron pa tayo dito. Yun ang maganda. Lahat ng kung anong napipisil nila. Yes, sir. Kung ano yung napipili na, sir, meron tayo dito lahat, sir. Okay. At the same time, sir, test drive. Tapos kung ano yung magugustuhan nilang unit, sir, syempre, sir, may freebies tayo, sir. Uy, may freebies. Ayun ang maganda ron that may freebies eh. And hindi lang, sir, discount, May sir. discount pa. Yes, sir. Okay, o baka makalimutan nyo. Basta pagka pumunta kayo dito, banggitin nyo lang Ron Balbon. Sigurado mabibigyan kayo ng Yes, magandang sir. discount ni Sir Jun. Yes, sir. Ayos ka, sir. Yes, sir, meron tayo Okay, dyan. Maasahan natin yan, sir. Yan. Maraming salamat, Sir Yes, sir. Jun, ha? Thank you, sir. O paano? Thank you po. Wala nang ano pa. Ikutan na natin tong Creta. Let's go. Simulan na natin sa mukha kagad, tol. Gusto ko yung kanyang LED na lamp dun sa ibabaw. So, daytime running lights din yan. Serves as daytime running light. So, sambuo siya. And kakaiba yung kakaiba yung tsura niya, kakaiba yung parang texture nung pagka-glass niya. So, nag-illuminate naman siya na maganda kahit sa araw, kaya nga daytime running light. So, kitang-kita naman. Again, this is the N-line. Ito yung top of the line nila, and ito yung parang sinalpak nila yung mga sporty stuff na meron si Hyundai. Walang iniwan sa ibang brand. Meron din sila mga ganun pagdating sa mga sporty na variants nila. So yan, sa baba pare, meron ka namang grill din doon na maluwag. Kulay gray hanggang baba. Ang ganda naman ang itsura niya. Ganda ng pagkakulay. Well, actually, yung itsura ngayon nitong Creta, parang para sa akin ang dating niya is medyo nagiging, alam mo, Volkswagen, na mga modelo ngayon ng Volkswagen. Parang ganun yung pagkaka-touch nung mga lines, nung mga ilaw, yung mga kanto-kanto. Especially ito, yung hood. Meron niyang mga contour that, ayun nga, in-explain sa atin kanina, syempre, for aerodynamics, para sa fuel efficiency. So may mga contour yan, kung mapapansin nyo, ayan o. Meron siyang mga guhit-guhit. Diba? Ganda rin ang dating. And then medyo mas boxy siya. And gusto ko yun, yung ganong style na modern pero boxy yung dating. So yun yung kinikita ni Hyundai ngayon. Ito yung headlight niya. Dito yung high and low. Tapos meron ka ditong N-line na badging. Yan. Tapos ito, ang ganda nung kanilang logo. Parang brushed aluminum yung dating. And yun nga, meron din siyang camera dito sa harapan. Since meron tong 360 camera. And marami din tong safety features like lane keep assist, mga ganyan, lane departure, ganun. And cruise control na adaptive. So ito yung kanyang repeater sa kanyang side mirror. And this is the two-tone. Yung mga ganitong kulay, yung two-tone is exclusive only for N-line variants. So sa top of the line lang yan pwede. Okay? So yan, siyempre, keyless na rin yan, of course. So ayan yung gilid niya. Meron kang badging ng N-line dito sa gilid din. Talagang hindi mo makakalimutan na naka-N-line ka. Kasi pati yung mags mo, tol, na 18-inch rims na aluminum ay meron ding N-line na badging doon. Tapos dito sa N-line na to, na top of the line, yung caliper mo kulay pula. Size ng gulong 215, 55 or 18. At ang kanyang stock or standard, pag nilabas mo sa kasa to, naka Goodyear na yan. Goodyear Assurance for SUVs. Ayun yung nakalagay, SUV yung So yan, ganyan yung kanyang gulong. And then yung pang ilalim. Ito natin. Okay. So this is a front wheel drive.
system. So, harapan yung kumakamot dyan. Yan. So, dito naman sa likod, meron kang spoiler, pare. Ayun yan, kung titignan mo sa likod, ang dating talaga sa akin na nito parang yung mga Vox ngayon eh. Yung rectangular, tapos ang haba, tas boxy yung look. So, malakas yung appeal sa akin nun. So, ito, meron na siyang built-in na spoiler. Shark's fin antenna. Siyempre, brake light mo nandito sa likod. Meron ka sa taas, third brake light. Tapos yan yung LED mo rin na combination light sa likod. Yan. So, kung titignan mo yan dito sa baba, yan. Ba natin ng konti. Meron na siyang parang diffuser dun sa baba. Ayun, no? Meron siyang mga diffuser. Yan. Tapos, naka-dual tip na muffler. Wow. Sporting the thing, di ba? Oh, yan. So, ganda ng profile niya. Gusto ko. Pati yung kulay, yung color combination, safe din. So, tara. Pasukin natin yung loob. Tingnan natin kung ano bang meron dito sa loob nito. Alright, so yung kanyang mga panggilid or plastic, durable plastic naman, pagbukas mo ng pinto, most of the time, mapapansin mo na kagad yung ano ba yung build quality ng sasakyan eh. Pagbukas pa lang ng pintuan. So, maganda naman yung feel ko nung binuksan ko yung pintuan. Tapos, ito, meron siya ditong parang leatherette dito sa armrest niya. And the rest, plastic na yan. Kaya meron kang dalawang bottle holder dito. And ito yung speaker mo. Kulit eh, no? Maganda rin yung design niya. Hindi naman mahirap pumasok sa loob kasi nga, medyo mataas naman yung ground clearance niya. Pero madali naman siyang hakbangan. So pag pumasok kang ganyan, yan. So testing natin kung anong tunog ng pintuan ng Hyundai. Oh, quality. Ayos, positive. Okay. So ang adjustment kagad natin sa upuan is actually manual lang to. So front, forward, and then back adjustment. Tapos syempre yung meron kang height adjustment. So kung medyo maliit ka, pwede mo naman siyang taasan kung gusto mong mas maganda yung visual mo dun sa daan. So yan, binababa natin ngayon. Tapos meron kang reclinable syempre. Hindi pa pwedeng mawala yan. Tapos pagdating naman sa steering wheel, height adjustable at saka telescopic. Di ba? So, yung driving position ng kung sino man yung magdadrive nito can be easily adjusted para komportable ka sa biyahe, di ba? So, most of the time, syempre sa city, traffic, mas maganda, komportable ka. At ang maganda dito, this is the top of the line again, and ito lang yung variant nila na merong paddle shifter dito. So, since this is focused mostly on dun sa mga sporty, mas maganda yung response din ng transmission nito kasi meron tong DCT. Tama ba ako sa pagkakaano ko? Tama, DCT yun. Steering wheel, dami ka rin pindutan kasi nga meron tong cruise control. Pwede mo rin turn and off yung mga lane keep assist niya, yung mga safety features niya. So, dito na rin yung controls mo sa infotainment system. And speaking of infotainment system, tol, 10-inch. Ang lawak, ang haba. So may instrument cluster ka dito sa harapan mo na fully digital. Tapos meron kang infotainment system dito sa kanan mo. And gusto ko yung pagkaka-design niya kasi yan, may flat ka dito sa harapan eh. Most of the time, 'di ba, parang may nakaumbok dito. Dito flat siya. So pwede mo siya sigurong paglagyan ng kung anong papeles or something, maybe gadget or ano. Pwede siyang ipatong and hindi siya nakakasagabal dun sa pagdadrive mo. Hindi siya yung iba kasi parang may mataas pa na gano'n, di ba? Ito hindi. Seamless yung kanyang dashboard. Ganda niya tignan, may accent ng red. So lalaki yung dating. Sporty yung dating niya, di ba? Tapos meron ka ditong ambient lights. Merong ambient lights diyan. Glove box mo. Hindi siya dampened pero okay na rin. Tapos, meron kang mga physical buttons pa rin dito. Control ng aircon mo, volume ng stereo. Tapos kung mahilig ka sa AM/FM, meron pa rin naman silang AM/FM. And this infotainment system have the wireless Apple CarPlay and Android Auto. So kung ang anumang cellphone mo,
Pwede ka na makakonekta dyan for music, for maps, and for calls na rin. Pag on the go ka, kunyari papasok ka sa office and merong sudden na meeting, pwede ka kagad mag-jump into that call. So, convenient siya. Di ba? Kasi nga, automatic siya. Ang ganda ng kanyang shift knob. Meron ding N line na logo doon. Kasi may mga stitching din yung kanyang leather dito sa baba. Masarap hawakan yung kanyang steering wheel. Tapos, napansin ko, meron siyang pindutan dito na meron pala itong ventilated seats. So, kunyari, nasa mainit na panahon ka, na nagdadrive ka, or nakatambay ka lang muna, pwede mong gamitin niya, pipindutin mo lang yan, may lalabas na hangin dito sa upuan mo. Mapapreskohan ka na. Mostly siguro, pagka kunyari, ayaw mo ng aircon, ganun, pwede mo siguro magamit yan dito sa atin. Since pagka dumating na yung summer, talagang matindi yun. Or maybe, nakababad siya sa araw. So, dahil nga leather to, ang init nito pagka sumakay ka, di ba? So, pwede mo kagad gamitin yan, pindutin mo lang, mapapalamig niya na yung upuan. Komportable ka nang makakasakay. And you can go. Di ba? So, ayun, ayos. Yung kanyang control dito sa gilid, paangat. Paangat na ganun. So, madali naman siyang ma-reach. Kumbaga, hindi mo na kailangan tumingin. Mapipindot mo naman kagad. So, meron kang ambient light din doon. Tapos, dito sa gitna, meron siyang cup holders or bottle holders na meron ding illumination, may ilaw din. So, kunyari, meron kang mineral water. Pagka nilagay mo yun dyan, tapos naka-on yung sasakyan, mag-illuminate yun. Di ba? Ang cool. Tapos syempre, electric parking brake. And auto hold, meron na rin siyang auto hold. At ang paborito natin, syempre, mga balbon, meron siyang armrest. And meron din siyang storage siya dito, maliit, pero it can do. Pwede na yun. Safe naman. So, all in all, yung kanyang space dito sa driver side, okay naman. Di naman ako yung tipong nafe-feel ko na claustrophobic or something na ganun, di naman. Anything else? Dito sa taas, meron kang vanity mirror. Okay, good, kaso walang ilaw. Pero okay na rin yun. At least meron kang salamin dyan. Tapos dito yung mga ilaw mo, map lights mo. And then dito naman, dito sa driver side, meron din yang vanity mirror. Alright? Okay. Yung kanyang mga aircon vents, pare, tinesting natin, hawak-hawakan, pinipihit-pihit natin. Maganda naman yung response, maganda yung feel. So, maganda din yung quality ng Hyundai pala. Kasi this is our first episode to check out Hyundai. And so far, hindi naman ako na-disappoint pa pagdating sa quality. Goods pa sila. Meron ka din dito palang 12 volt sockets, tapos USB. Meron ka rin charging port doon na Type-C. Tapos may storage ka dito. Lagay ng cellphone, ganun. Meron kang rear view mirror na standard lang naman. Wala sa yung minsan 'di ba may lalabas din na na reverse camera. Dito siya lalabas. Pag mag-reverse ka dito lalabas yun sa infotainment system mo. Alright? Okay, so teka. Baka hindi ka pa nakasubscribe sa channel natin. Kung gusto mo yung mga ganitong mga content, walk around, nag-check out tayo ng mga bagong sasakyan, please consider subscribing to our channel. Pindutin mo na rin yung like button kung nagustuhan mo tong episode na to. Tara, tingnan natin yung second row kung anong meron doon. Let's go to the second row. Ganun pa naman yung quality ng kanyang door dito sa gilid. Ganda din ang quality nito ng kanyang pagbukas. So, tara, pasok tayo. So, this back seat can accommodate with 3 passengers. So, ayan yung kanyang knee room. Ayan ang kanyang headroom dito sa likod. Ang gusto ko dito kasi is black yung interior niya. So, hindi ka masyadong mag-isip ng madudumihan, gano'n. Hindi naman. So, well, naman. Safe naman. Itong likod niya, I think this is the farthest na pwede mo siyang higa. So, medyo slant siya. And, okay naman siguro to sa long drive. Yan, meron kang headrest. And then, meron kang center armrest dito with 2 cup holders. Ganyan. Kung 4 siguro ang tao, sobrang komportable mo na dito. Pero, pwede pa din nga na umupo dito sa gitna. Yan. Dito ka sa gitna. Kasi meron parang hump ng konti dito sa baba eh. Pero, yan, okay lang man.
Ganyan ka, tapos may dalawa kang katabi dito. Safe naman. Tapos meron ka din kasing air vents dito. Dalawang air vents. So, kahit long drive, mainit, meron kang sariling aircon. Meron ka ding charging port dito na Type-C. Tapos, meron kang mga bulsa, lagayan ng kung ano, papeles, ganyan. Tapos, plastic na yung likod pala nito. Pero yun nga, yung leather seats niya, masarap hawakan, masarap sa feel. Maganda yung quality. Makikita nyo dyan. Maganda yung quality ng pagkakagawa sa upuan. So, I know, and I understand na comfort din talaga yung mabibigay nito. Itong sasakyan na to. Meron kang ilaw, mga sarili. Ayan. Tapos, yung dito niya merong lagayan ng hanger. Baga yung polo mo, polo shirt, kung papasok ka sa opisina, kasabit mo lang dyan. Di ba? Safe. Tatlong tao, kayang-kaya, kasya naman. And pwede pang magharutan. Ayan. So bata pwede, mga bata safe na safe dito. Alright? So that's it here. Wala namang ibang mga mayroon ka lang cup holders sa dalawang gilid din, bottle holders to be exact. So check out natin yung storage naman niya dito sa trunk or dito sa rear na kung saan nakalagay yung yung spare tire. Full size spare tire. Tara, check out natin. So manual lang tong likod niya, hindi siya yung powered na tailgate. Yan, ganyan siya kataas pag binuksan. And malaki naman yung niya, opening niya. Yun nga, itim yung interior. Tapos dito nakatago sa ilalim nito yung full size na gulong mo, spare tire. Yan, tapos meron ka mga tools din dito, jack, ayan, dyan nakalagay. Well, pwede ka rin siguro maglagay ng mga kung ano-ano dyan na maliliit pagka bumabiyahe ka. And ito, natatanggal din kasi to. So, paano siya tanggalin? Medyo hilahin mo lang ng konting ganun. Angat. Yan, pwede mo na siyang alisin. Okay, pwede gawin dito. Pero hindi, yan. So, ayan, makikita mo, pagka tinignan mo, yan, maluwag. Pwede ka pang mag-store ng kung ano pang pwede mong i-store dyan sa ilalim. Okay? Tara, balik na natin. Ayan. So, flat siya dito. And, yan, for reference. Pwede ka palang mag-tailgate dito, tailgate party. May upuan ka na pala kung sakasakaling tambay nights, mga ganyan. So, pwede. Dahil nga flat yung kanyang floor dito sa likod. Okay, tara. Since mahilig tayo sa mga camping-camping, di ba? Tingnan natin kung nafa-flat ba yung kanyang second row. And pwede tayong maglatag para meron tayong tulugan pag nag-camping tayo. Yan natin. Ganito lang siya i-fold. Pakita natin yung pag-fold. So ito, meron siyang pin dito na inaangat. Tapos ihiga mo lang na ganyan. Medyo meron siyang difference. Pero pwede naman siguro magawa ng paraan. Tignan natin yung kabila. Yan. Yan. Ganyan, kaluwag. Pagka binaba mo yung likod. Yun nga, meron siyang hump dito, hindi siya completely flat. Pero kung may foam ka naman na manipis, pwede naman dito. And then, kahit 2 tao, 3 tao kasama bata siguro, pwedeng mag-squeeze in. Pero yun nga, in case na hindi mo naman gagamit dito sa camping, ganun, malaking storage pa rin para maglagay ng, kung for example, you have boxes, kung anong produkto ang hinahassle mo, maluwag. Pwede mo siyang paglagyan ng mga malalaking bagay. Tapos meron din kasi siyang mga anchor points sa mga gilid. May pwede kang pagtalian. So, pwede. Pwede ito sa mga may small business or medyo may online business lang, di ba? Na nagdi-deliver. Pwede kang magkarga dito. Alright, may ilaw din pala siya dito. May utility lights din siya. So, pagkagabi, meron kang ilaw. Most of the time, dito nilalagay yun eh. Pero dito sa Creta, andito siya sa gilid. Okay. Since nakita na natin kung ano yung mga kaya niyang gawin dito sa loob, space-wise, syempre, tignan naman natin yung kanyang makina. Ano ba meron to? Tara, silipin natin. This has a 1.5 gasoline engine, 1.5 liter. Pero ang matindi rito, may turbo. Ito, tingnan mo, meron siyang
Turbo Smart Stream G. So, ayan yung technology ni Hyundai na, ayun nga, itong gasoline naturally aspirated engine nila, nilagyan nila ng turbo. So, pagka tinignan mo naman yung mga components, maayos naman. Ganito yung banat ng mga Koreano sa kanilang mga sasakyan. Malinis, organized naman. And since ito nga yung engine niya na may turbo, sporty talaga yung dating. And kung gagamitin mo to pang long drive, sigurado mag-i-enjoy ka dito. Lalo na pag ang gandang tulong ng paddle shifter, pag paahon at saka palusong, di ba? So meron kang control, mas madali. Instead na puro preno, uy, huwag niyong gagawin yun ha. Kasi most of the time, hindi masyado pang alam yung paggamit ng plus-minus ng automatic na transmission. So, pwede niyong gamitin yun, lalo na pagka-paahon or pababa. Para pagka pababa, hindi ka lagi nakatapak sa preno, gumagamit ka dapat ng engine braking. I-maximize natin yun. Di ba? Para hindi rin magastos sa brake pads. Tsaka kasi, mas prone siya sa aksidente pagka ganun. So, take advantage sa paddle shifter. Alright, so this Creta N-Line is priced at 1,379,000 pesos. And of course, meron tayong mga deal na magaganda once na mag-reach out kayo kay Junray. And I'm sure, bibigyan niya kayo ng magandang deal. Okay, so reach out lang kayo sa kanya. And of course, syempre, maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa atin sa Ron Balbon. And I'm very happy and very glad pag meron akong mga nakakausap. Actually, one time last year, January, bagong taon actually, napunta ako sa Antipolo Cathedral and meron akong nakausap doon na mga kabalbon din natin, si Sir Louie. Yan. Shoutout sa'yo. And sa lahat po ng sumusuporta sa atin, once again, maraming salamat po. Marami pa tayong mga episode na lalabas and content natin sa iba pa mga sasakyan. So, salamat po sa patuloy na pagsuporta. O paano mga balbon, sana nabigyan natin ng hustisya or na-showcase natin ng maayos. Kahit pa paano, napakita natin kung ano yung mga meron dito sa Creta. And once again, nandito tayo sa Hyundai Marikina. Visit lang kayo dito sa kanila. And I'm sure, maasikasan nila kayo ng maayos. Alright, o paano mga balbon? Sa susunod pang mga episode, tara sa tagumpay.